초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Pagkarinig ko, ang sinabing iyon ni Papa ay tila akong kandilang naupos. Napaupo ako sa sofa at nanginginig. Hindi ako makapagsalita. Nagsimulag magunahan sa pagtulo ang mga luha ko. Oh God, hindi ito totoo. Masamang panaginip lang ito. Hindi, hindi ito pwedeng mangyari. Kiana anak, patawad. I tried to. Kiana, anong nangyari sa iyo anak? Hindi ko alam kung para akong nabingi na manhid na hindi ko maipaliwanag. Hello? Daniel, anong nangyari? Hindi ko namalaya na kinuha na pala sa akin ni Mama ang hawak kong cellphone at kinausap niya ngayon si Papa. Ano? Nagkatinginan kaming dalawa ni Mama. Mama? May nang tawag sa akin ng anak ko, umiiyak na rin siya ngayon. Agad akong lumapit sa kanya. I wipe my tears. I'm sorry baby. Napahikit na lang ako at pinilit na kinalma ang sarili ko sa harap ng anak ko. But my whole body was not stop trembling. Mama? Kiara anak, may pupuntahan lang si Mama, okay? Dito muna kayo ni Lola. I'll be back anak ko. Hinalikon ko siya sa noo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat sa kanya. Masyado na siyang bata para maintindihan ang lahat. Kaya pinili ko na lang na itiko ang bibig ko. Shh! Stop crying now, please. Ako lang. Okay lang si Akira. No, damn it. Naiisip ko pa lang kung gaano natatakot ng sobrang anak ko ngayon ay gusto ko nang magwala. Gusto ko siyang yakapin at patahanin at sabihin na nandito lang ako. Walang mananakit sa kanya. She'll be terrified by now. Oh God. Sana maayos lang siya. Kiana. Umayak na rin si Mama sa harap ko. She hugs me. Lumayo kami ng kaunti kay Kiara. Diyos ko, ano bang nangyayari? Bakit nila ginawa yun? Sino namang ang gagawa nun at dinamay pa ang apo ko? Ano bang kasalanan natin sa kanila? Sunod-sunod na tanong ni Mama na kahit ako ay wala rin maibigay na sagot dahil hindi ko rin alam. Ma, huminga ako ng malalim. Ma, dito lang po muna kayo. Ako na po ang bahala. Hihingi ako ng tulong. Hahanapin ko si Akira. Mahahanap natin siya. Yung anak ko, Ma. Babalik siya sa atin. She hugs me again habang humahagulgol na ako dahil sa takot at kaba, dahil sa walang kasiguraduhan. As a mother, gustuhin ko mang umiyak na lang buong araw at maghintay ng babalik ang anak ko. This is the time that I should be stronger. Hindi ako pwedeng walang gawin. Hindi pwedeng maghintay na lang ako. Anak, nasa police station ang papa mo at na-report ang nangyari. Tumango-tango ako. Inimbestigahan na ang nangyari at pinaghahanap na si Akira. Oh God, please, let her be okay. Alam ko pong natatakot ng sobrang anak ko ngayon dahil sa pandudukot sa kanya, pero sana wala siyang ginawang masama sa anak ko. Huwag siya. Napakabata niya pa para maranasan ito. Pupuntahan ko po si Papa, Ma. Kayo po muna ang bahala dito. Hihingi din ako ng tulong kay Senator Rafael kung pwede lang ibigay niya tayo ng security guard sa kwarto at gagawin ko. Hindi tayo ligtas. Walang ligtas na natatakot ako. Na baka kung ano pang mangyari dito. Tumango lang si Mama sa akin. Niyakap ko siya. Mag-iingat ka anak. Opo Ma. Lumapit ulit ako kay Kiara and kiss her head. Babalik ako anak. Kasama na si Akira, okay? Buong tapang kong sabi sa harap niya. Ayaw ko rin siyang mag-alala. I love you, Mama. Ngumiti ako ng pilit. I love you too, baby.
Tumalikod na ako at nagpaalam ulit kay mama. Nangihinan man ang mga tuhod ko dahil sa nangyari ay pinit kong tapangan ng sarili ko. Buong biyahe kong umiiyak dahil hindi ko rin mapigilan. Okay lang bang anak ko? Noong nangyari ang muntika ng pagdukot sa akin ay halos mamatay ako sa takot. Paano pa kaya ang 5 taong gulang na bata? Takot. Takot na takot ang anak ko sa mga oras na ito. Kahit hindi ko siya nakikita, alam kong takot na takot siya. At pwede lang na alisin ko ang takot na iyon ay gagawin ko. Pero paano? Nakarating ako sa presentong sinabi ni mama at sinalubong agad ako ni papa ng yakap habang umiiyak. I'm so sorry, kasalanan ko anak. Hinaplos ko siya sa likod para patahanin pa. Ano po ba ang nangyari? Tanong ko nang humiwalay siya sa yakap. May balita na po ba kayo, sir? Baling ko sa mga pulis. Sa ngayon, mama, inimbestigahan pa rin namin ang nangyari at pina-check po lahat ng CCTV sa area na iyon para matrace ang sasakyan na lula ng mga taong dumukot sa anak niyo. Paliwanag naman niya. Hinarang kami anak habang pauwi na sa bahay. Same as what happened to me. 5 silang kalakihan na may takip sa mukha. Pinilit kaming pababain. I swear, I didn't want to go out and follow what they said, pero may baril sila. Hinawakan ko si Papa sa kamay. Tulog si Akira at wala siyang alam sa mga nangyari, pero bigla siyang nagising dahil sa sigaw ng mga armadong lalaki. Wala akong nagawa when they pointed their guns at us, kaya lumabas ako iniwan. Umiiyak si Akira sa loob. Akala ko ako ang kailangan nila dahil na rin baka sa business, but when I went out, they started at bugbugin ako. Sinubukan kong manlaban pero tinutukan ako ng baril sa ulo. After that ay kinuha nila si Akira sa loob at isinakay sa itim na van. Gustong gusto ko siyang bawiin pero wala akong lakas. Patawad. Umiiyak ni paliwanag ni Papa at hindi ko na rin mapigil ang hindi umiyak. Kaya pala may mga galos si Papa sa mukha at putok ang labi. Sinong demonyo ang may gawa nito? Yung anak ko. Pakibalik ang anak ko. Ma'am, may alam po ba kayo kung sino ang mayaring may gawa nito? Kalaban sa negosyo? Nakaalitan? Kaaway? O kung ano pa man iyan? Kukonekta sa nangyari? Pwede niyo bang sabihin sa amin ang lahat ng paimbestigahan sila lahat? Pagkatanong ni Chef, sa akin ay isa lang ang taong pumasok sa isip ko. He was there in the hospital, nakita niya si Akira, baka naman iyang anak niya na ito. Kaya ba hindi niya ako kinausap dahil may balak siyang ganito? Yes, I know na masamang magbintang kapag wala pang nakikitang ebidensya. But damn it, siya lang ang pwedeng gumawa nito. Ito ang paraan na naisip niya para kunin sa akin ang anak ko. Bakit kailangan pa niyang saktan at takutin ang sobra ang papa ko? Bakit kailangan niya pang magpadala ng armadong mga kalalakihan? Trauma ang amuti ng bata dahil sa ginawa niya. He can talk to me para ayusin namin ito. Pero hindi dapat niya ginawa ang ganitong bagay. Wala siyang awa. Hindi nga talaga marunong magmahal. Kukunin ko sa kanya si Akira. Kung kailangan kong lumaban ay gagawin ko. Napatayo ako sa kinauupuan ko. Kaharap si Papa at mga polis. Napatingin silang lahat sa akin. Kaya na anak? Tumingin ako kay Papa na baka sa mukha niya ang matinding pag-alala. May pupuntahan lang po ako. Walang kaimo-emosyon kong sabi. Please po, gawin niyo ang lahat ng makakaya niyo, mahanap lang ang anak ko. Balitaan niyo ako agad. Sabi ko sa mga pulis na naguguluhan din sa akin. Though I already know who did this, hindi ko muna pwedeng sabihin sa kanila dahil baka makuha ko pa sa usapan. Pero wala na akong magagawa kapag hindi niya ibinigay sa akin ang anak ko. Kung makukulong siya, ay wala na akong pakialam. Hindi niya dapat ginawa to.
Saan ka pupunta anak? Pa, kayo nang bahala dito. Imbis na sagutin siya ay iyon ang sinabi ko. Teka, hindi ka ligtas anak, baka kung mapano ka pa. Pa, kung ako ang kailangan nila, dapat ako yung kinuha nila. I bit my lip, stop my tears. Sana nga ako na lang, sana hindi na lang ang anak ko. Sobrang takot na ang anak ko at naramdaman ko iyon. Pero ma'am, naintindihan ko pero mayroon lang akong kailangan kausapin. Pakitawagan niyo na lang ako pag may balita na. Kapag pera ang kailangan nila, gagawin ko ang lahat para ibigay. Iyang maibalik lang ang anak ko. Pero kailangan ko pa ba ni Zyron ng pera para gawin iyon? Siya lang naman ang suspect ko ngayon sa maaaring may gawa nito. Hindi dapat ako mambintang pero anong magagawa ko? Kung nagtutugma lahat ng nasa isip ko. Siya lang ang pwedeng magawa nito kasi galit siya sa akin. Persahan niyang kinuha ang ko kasi alam niyang hindi ako papayag sa gusto niya at para mapabilis ang lahat. Nagawa niya ang bagay na iyon nang wala akong kaalam-alam. Wala rin nagawa si Papa at ang mga pulis nang umalis ako doon at nag-drive patungong kumpanya ni Olivier. 10 PM na ng gabi pero ang sabi nasa baba kong newspaper or even sa internet ay 24 hours nag-work ang Zyro Motor Company. Hindi ito ang main company niya pero isa ito sa mga kumpanya niya at sigurado kung kaya siya nandito sa Pilipinas ay dahil sa trabaho niya rito. Sa tingin ko naman ay nasa opisina pa rin siya ng ganitong oras. He's a workaholic man. Ipinarada ko ang kotse sa gilid lang ng karsada dahil napakahigpit ng seguridad at tanging mga empleyado at kliyente lang or other people that are engaged in the said business ang maaaring mag-park sa parking lot ng building at dahil mayroon silang card na magpapatunay na they are part of the company. Paano ko alam? Sinabi niya ang lahat sa akin back when we were still together. Pinakilala niya ako sa lahat bilang asawa sa kumpanya man niya o sa mismong paggawaan ng mga malalaki at mamahalin niyang mga produkto which are transportation na pang land and air. Pumasok ako at hinarang na naman ako ng isang lalaki na nakasuit na black. Oo nga pala, hindi sila magpapapasok ng kung sino-sino lang. I need to talk, Zyron Olivier, please let me in. Sorry ma'am pero mahigpit. Kilala niyo ba kung sino ako? I ask. Hindi rin ako sigurado kung valid pa rin ang reason kung ako ang asawa niya but I might as well try. Napagkamalan man akong baliw, asyumera at kung ano pa man ay wala akong pakialam dahil kailangan ko siyang makausap. Kailangan niyang ibalik sa akin ang anak ko. Mrs. Olivier? Napalingon ako sa likod ko when someone called me that. Hindi naman ako nag-assume that I was the one she was calling but I'm familiar of her voice. Hindi nga ako nagkamali. Ivy, anong ginagawa niya sa Pilipinas? Bigla ko namang naisip na nandito rin pala ang boss niya. So automatic that she'll be here also. Si Ivy, isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Zyron. Executive assistant niya si Ivy sa ginawa niyang ring assistant ko back then. She eyed me from top to toe. Nabigla siguro na ganito ang suot ko at hindi na niya nagustuhan ito. Hindi ko siya masisisi kung ganoon nga ang expression niya dahil siya lagi ang tagapagpili ng isusuot ko dati at hindi niya pa ako nakikita nga naka-plain t-shirt lang at pantalon ngayon pa lang. Hinawakan ko ang kamay niya. Wala na akong time to reminisce kung ano ang pinagsamahan namin noon. Besides, she still called me Mrs. Olivier. Is Zyron inside? Tanong ko. Ibinaba niya ang salamin niya. Yes, but help me.